Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Suma sa iyo ang Panginoon." Nagulubihan si Maria sa iyong pangungusap, kaya't sinabi at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang pagkahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito? Kayo, ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimag ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay bao. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalanta sapagkat wala hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Ngayon po ay nasa ika-4 na linggo tayo sa panahon ng paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoon. At mga minamahal kong mga kapatid, sa banal na ebanghelyo na narinig natin ngayon, na pinagnilayan din natin kagabi, ay inuulit ko, ito'y talagang sobrang napakayaman sa kahulugan. Kagabi ay pinagnilayan natin ang bati ng anghel sa mahal na Birheng Maria, "Matuwa ka." At si Maria naman talaga ay sinapupunan ng katuwaan. Ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay tinatawag nating joy to the world. At nang dalawin niya ang kanyang pinsang si Elizabeth, ang kanyang pinsang si Elizabeth ay nagwika sa kanya ng ganito, "Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Pagkarinig ko ng iyong tinig ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan." Kaya talagang si Maria ay tagapagdala ng kagalakan. Si Maria, mga minamahal mga kapatid, ay huwaran ng taong nagagalak kahit sa kabila ng hindi niya naintindihang bagay o mahiwagang bagay, kahit sa kabila ng kanyang naging karanasan. Harinawa ay yung kagalakan na iyan na katangian ni Maria na pinagnilayan natin kagabi. At tayo man ay ganun din, na tayo ay laging magkaroon ng dahilan upang umiti, magkaroon ng talagang sabihin na natin lakas ng loob na harapin ang buhay na maligaya kahit ano pa siya. At uulitin ko ang sinabi ko po kagabi, mga minamahal mga kapatid, kahit ano pa yan,
pagtatagumpayanan nating lahat yan. Dahil pinagkalooban tayo ng Diyos ng sapat na enerhiya para magtagumpay sa lahat ng hamon sa buhay. Basta, katulad ni Maria, maging matatag ang ating pananalig sa Diyos. Walang imposible. Ngayon naman, dagdagan natin yung pagninilay. Ngayon, nang tinanggap ni Maria ang sinabi na ito ng anghel na siya ay magdadalang tao, maglilihi at magdadalang tao, mga minamahal kong mga kapatid, simula na po iyan ng kanyang pagdadalang tao. Kaya kung ang fiesta ng Annunciation, the Feast of the Annunciation, ay March 25, bumilang ka ng 9 na buwan, December 25, kapanganakan ng Panginoon. 9 na buwan. Kaya ang ibig sabihin lamang niyan ay talaga nang umoo si Maria sa tawag ng Panginoon na siya'y maging ina ng kataas-taasang Diyos. Nagsimula na po siyang magdalang tao. Pero katulad ng sinasabi ko po, hindi madali yung pasya na yan ni Maria. Hindi po yan basta talaga ganun ka-simple. Kahit po kayong mga babae, palagay ko naman, makaka-relate kayo sa mahal na Birhen. Malalaman ninyo talagang it is not a simple thing. It is a complicated matter. Ano? Halimbawa, kayong mga dalag, sabihin sa inyo ng boyfriend mo, sabihin niya, honey, buntisin kita. Ngayon na, now na. Ano isasagot mo? Sabihin mo ba? Sure, why not? Ganon? Ganon kadali yun? Bubuntisin ka? Kung talagang nandiyan ka na sa kalalagayang ganyan na ikaw ay nagdadalang tao na bigla, nakalimot, ganyan. Consider it the blessing of God for you. Pero kung hindi, pag-iisipan mo mabuti ang lahat ng bagay. Amen po ba? Manahin natin yan kay Maria, nagulumihanan ang kanyang pag-iisip sa bati ng anghel. Sabi ng banal na Ebanghelyo, kaya't pinag-isipan niyang mabuti ang kahulugan nito. Mag-iisip-isip din. Amen ba yun? Okay. Ngayon, dahil hindi madali ang dadaanan na ito ng mahal na ina, siya po ay talagang magdadalang tao. Mga minamahal mga kapatid, sa simula ng kanyang kalakip na rito ang kanyang panahon. Talagang 9 na buwan yan, hihintayin niya yan Ang bata sa kanyang sinapupunan, 9 months. It takes time. Really, it takes time. 9 na buwan. Tayong mga anak, kayong mga nakikinig sa akin, sa bahay at dito. Kung nababatid mo lang na 9 na buwan kang dinala ng nanay mo at pinagtiisan sa kanyang sinapupunan, palagay ko kay bait-bait mo sa kanya. Dahil hindi ganun kadali ang dinanas ni inay nang ikaw ay ipinagdadalang tao niya. Hindi ganun kadali yan. Alam mo, mabigat talaga yung dinaanan na yan ni Maria, yung panahon na iyan, mabigat yan sa kanya. Isipin niyo pong maglalakbay ang mahal na ina patungo sa kanyang pinsan kahit na po siya'y kagampan para ang kanyang pinsang si Elizabeth ay tulungan. Babalik pa po yan sa Nazaret at siya po ay kukunin na ni Jose. Ikukubli na po siya ni Jose. Alam niyo kung bakit ikukubli? Kasi po, sa Israel, ang kasal ay ina-announce. Ina-announce yan Bakit? Para alam ng lahat kung sino ang mga may asawa. Kaya, pag nag-celebrate, 1 linggo po yan na celebration. Imbitado lahat. Bakit? Kasi wala pong camera. Wala.
Para malaman mo kung sino yung kinasal sa bayan mo, ay pumunta ka sa kasalan. At makikita, ito pala yung may asawa. O di alam mo na ngayon, na kapag naglakad yan sa kalsada, may asawa yan. Ano? Ganon yan eh. Eh si Maria Chuse, wala pong announcement. Wala. Ang matindi nito, ay umuwi po sila ng Judea, ng Bethlehem. At ulit, mula Nazaret, maglalakbay po sila patungong Bethlehem ng Judea. At sila po ay pinatnubayan ng tala sa kanilang paglalakbay. Madilim po ang gabi hanggang sumapit na ang oras na ipapanganak niya ang sanggol. Wala pong matuluyan. Hindi nangangahulugan na wala talagang magpatuloy kay Maria. Panahon po kasi ng census, kaya lahat ng Hudyo dapat umuwi sa Judea para malaman kung gaano karami ang mga Hudyo. So umuwi si Jose. Si Maria po nagle-labor na. Sa karsada pa lang, nagle-labor na siya. Isipin mo po yan, mga minamahal mga kapatid. At wala nang lugar sapagkat umuwi ang mga taga-Hudiya, arkilado lahat ng mga bahay panuluyan, ng mga inns, lahat na yan. Sabi pa, hotel, motel, transient, lahat okupado. Saan manganganak si Maria? Wala na silang matuluyan. Ganon katindi yan. Kaya, yung panahon na yan, alam mo, na iniukol ni Maria sa pagdadalang tao niya ay mabigat para sa kanya. Hindi ganong kadali ang panahon. Sa bagay, talaga, kapag mahal mo, may panahon ka. Yan ang totoo. Basta mahal mo, may panahon ka. Lagi ko sinasabi yan, hindi ako naniniwala sa taong nagmamahal na sasabihin niya, pag tinanong siya, bakit hindi mo man lang ako na-chat, hindi mo man lang ako na-text, hindi mo lang ako tinawagan, at sasagutin ka, busy kasi sobrang busy. Grabe ka, HI, hi, it takes 5 seconds. Pindutin mo. Grabe ba naman? Ano ba naman yung 5 seconds to say hi? Ay, yung iba nga, hindi na mag-hi Pipindot na lang ng ganun. Andiyan na. Anong busy? Pagmahal mo, may time ka. Why? Because time is of the essence. Kung mahal mo ang pamilya mo, may panahon ka sa kanya. Mahal mo trabaho mo, panahon ang kailangan dyan na magtrabaho ka. Nag-aaral ka, panahon yan. Yung mga bagay na gusto mo, binibigyan mo ng panahon. Yung bagay na hindi mo lang gusto, kundi mahal, ang walang panahon. Wow! Nakakatawa yan. Lahat ng importante, panahon ang ipinagkakaloob. Yung hindi importante, bahala na yan sa tsamba. Pero pag importante yan, hindi mo yan patsamba-tsambang gagawin. Talagang sisiguraduhin mo yan. It takes time. Kaya alam mo kung gaano ka kahalaga sa iyong nanay kasi siyang nabuwan yung panahon na yan na inaalagaan ka niya sa sinapupunan palaban. And realize that and be kind to your mother. Actually, your birthday is your Mother's Day. It is when your mother becomes a mother to you. That is why when you celebrate your birthday, greet your mother, Happy Mother's Day. Hindi ba, ng birthday mo, naging ina siya sa iyo? Kaya talaga, mga minamahal kong mga kapatid, i-realize mo yan, hindi mo bibiguin ang magulang mo. Hindi. Dahil ang pinakamatindi na regalo sa isang tao na hindi kayang tapatan ng kayamanan o pera, time, panahon.
Hindi yan nabibili. Sino makabibili ng 1 minutong kahapon? Dadali niya ngayon. Wala. Hindi mo mabibili ang panahon. That is why, don't waste your time. Mary gave up her time to God. Kasi kapag ikaw ay alipin, wala kang panahon para sa sarili. Ang panahon mo ay pag-aari ng iyong amo. At iyan si Maria. Nang umuo, ibinigay niya na ang kalahat ng kanyang panahon sa Diyos. Alam mo, diyan ko sasabihin sa iyo, kapatid, na kung talagang bukal sa iyong loob ang pananampalataya na iyan, na regalo ng Diyos sa iyo 500 taon na nakalilipas. Kapatid ko, huwag ka namang a-absent kapag kaaraw ng linggo sa misa. Bigyan mo ng panahon yung pinakamahalaga, ang Diyos. At yung mga ipinagkaloob mong panahon ngayon, simbang gabi, sa akala mo ba'y hindi napansin ng Diyos na ikaw ay naririto sa simbahan, nandiriyan sa bahay, nagsisimba? Nababatid ng Diyos ang isinakripisyo mong panahon. Yang isinakripisyo mong panahon na yan, hari nawa, idagdag ng Panginoon sa maliligayang sandali ng iyong buhay. Hari nawa, tanggapin mo ang dagdag na panahon para sa magaganda pang mangyayari sa buhay mo. Nakikita ng Panginoon na binigyan mo siya ng panahon araw-araw, gabi-gabi. Tinanong ko nga sa labas, kanina, bago magmisa, tanong ko, sinong naka-6 na araw na? 99% ng nandiriyan sa labas, naka-6 na araw. Ang tanong ko naman sumunod, sino ang first time? Wow! May nagtaas first time niya. Sabi ko, pagpapalain ka ng Panginoon, naka-first time niya. Kayo ba? Tanungin ko kayo, sinong naka-6 na gabi? 6 na gabi. Taas ang kamay. 6. Sabi ko nga doon sa labas, kung hindi ka naka-6, bukas doblehin mo na lang. Pero umuulan kasi ang mabigat yung ulan na yan. Challenge talaga yan ganun talaga Pero alam mo, nakita ng Panginoon ang iyong panahon na ito na hindi nababayaran. Hindi. At uulitin ko, kapatid, katulad ni Maria, bigyan mo ng time ang iyong Diyos, ang Panginoon, ang iyong relihiyon, ang iyong pananampalataya. Pangalawa, nang umuo si Maria, itinakda niya na sa kanyang sarili na siya'y magsasakripisyo. Malupit na sakripisyo ito. 7 balaraw ang tumarak sa puso ng mahal na ina ng dahil sa kanyang anak. Isipin mo po yun. Bawat balaro na yan, kirot, hapdi sa puso ng isang nanay. Anong hapdi sa kanyang kalooban na ang kanyang anak ay mawala ng 3 araw? Hindi mapakali si San Jose. Hindi mapalagay si Maria. Naranasan mo na bang mawala ng anak? Ang tindi nun. Hinahanap mo, di mo matagpuan. Masakit. And all those pains were treasured in her heart. The greatest pain of Mary, siya nang nagsilang, siya pang maglilibing sa kanyang anak. Napakabigat nun. Alam mo, yan ang mga pains ng nanay The pain of waiting, that's time. The pain of giving birth. Hindi ganun kadali yung manganak.
Maraming nanay ang namamatay dyan o maraming sanggol ang namamatay. The pain of letting go. Pag pinuto ng puso, alam mo na hindi mo pag-aari ang bata. Isang araw, iiwanan ka na ng anak mo. Pinalaki mo, pinulpuhan, nasinuklay ang buhok, pinatulog, pinag-aral, ibinili ng damit, pagkaraan, kukunin ng ibang tao at iuwi sa kanila. At sasabihin mo, Ma, sasama na ako sa kanya. Hindi mo na babatid kung gaano kabigat yan sa nanay. Kaya kapag ka nagdadalaga ka, nagbibinata, madalas na nagagalit ang nanay mo sa iyo. Alam mo kung bakit? Kasi nai-insecure na siya. Sumasama ka na sa iba. Ano? Nababatid na ni nanay na malapit mo na siyang iwan. Kaya nasasaktan siya. Ikaw naman, di mo naman siya maintindihan. Ano? Pupunta ka sa kwarto, ganyan, hindi mo kikibuin. Nandoon na yung stage ni nanay na lubhas siya nag-aalala sa iyo. Ikaw naman, lubhang nagtatampo sa kanya. Oh. What a pain. Ano? Di magagawa ka ba doon? Meron. Ano? Nanay mo yan eh. Tatay mo yan. Ano? That's the pain of the mother. Iiwan mo yan. Sasama sa iba. At matitira siya sa bahay. At kung minsan, yung masakit ay mararanasan ni nanay. Hihingi yan ng pera pagdadamutan mo. Sasabihin mo, wala pa akong pera eh. Pero meron kang panding. Oo, may nagtatrabaho ka. Ganyan. Sasabihin mo, wala kang pera, pero meron kang pang-inom. Ganyan. Unlupet. Oo. And the fourth pain, nanay mo pa ang maglilibing sa iyo. Hindi dapat yun eh. Tayong mga anak ang maglilibing sa magulang natin. Yun ang totoo. Masakit sa magulang natin na ililibing nila tayo. Siya na nga ang nagsilang, siya pa ang maglilibing. Si Mary naranasan yun. Nakita niyang pagkamatay ng kanyang anak. What a pain. Pagkatapos ililibing niya ito. Sa kanyang pisik, lumatag ang walang buhay niyang anak. So painful to a mother. Sabi ko nga, nanay, mauna ka na. Dahil hindi namin gustong madagdagan ang pagdurusa mo kung mauna kami. Mauna ka na. Kami ang maglilibing sa iyo. Kahit masakit, you have to go ahead. Dahil mas mahirap yan kapag siya ang nakakakita na ikaw ay ililibing. Nakita mo yung pain na yon? And pinagtiisan ni Maria lahat ng pains na yan. Why? Just one word. Love. Kasi ganoon ang magmahal. Ulitin ko ang sinabi ko kagabi. Kapag nagmahal ka, kahit masasaktan ka, magpaparaya ka, magpapaubaya ka. Basta nagmahal ka. Sasabihin ng asawa mo sa iyo, magagalit. Kung ano na naman yung ginawa mo, di mo lang sinabi sa akin na ganyan palang gagawin. Sasabihin naman ng lalaki, kasi ito yung alam kong tama eh. Kung mali pala sa tingin mo, tama itong ginawa ko, pero mali naman pala sa tingin mo, pasensya. Puro ka na lang pasensya. Lagi ka na lang, yun na lang sinasabi mo. Pag nagagalit ako sa iyo. Ngayon, kahit alam mo tama ka, pag nagagalit yung asawa mo,
magparaya ka kahit nasasaktan ka. Kasi kayo nang magmahal. Nagpaparaya, nagpapaubaya, kahit nasasaktan. Sasabihin mo lang, kahit alam mong tama ka, pasensya na. Akala ko kasi ito yung tama. Hihingi ka ng pasensya. Hindi mo i-GQ sa iyo. Bakit? Kasi yung makakagalit mo, taong minamahal mo. Kaya magpapasensya ka, hihingi ka ng pasensya. Sasabihin naman sa'yo, puro ka pasensya, puro ka pasensya. Lagi na lang yan ang sinasabi mo. Sabihin mo sa kanya. Ano pa ba iba kong sasabihin? Ang alam ko lang namang sabihin pag nagkakamali ay pasensya. Kasi, yan yung tao, mahal mo. Kaya, magpapasensya ka. Handa kang magtiis. Handa. Ganyan ang mahal na ina. Ang daming pinagtiisan. Makita mong ipinapako yung anak mo. Hinahagupin. Wala kang magawa kundi dumakot ng pato. At nasa paanan ka ng nag-aago buhay mong anak na nakita mo lahat ng taong gumawa sa kanya ng masama. Pero, nagtiis. Yun lang. Kaya nang umuo siya sa anghel, ako'y alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa sinabi mo. Kahulugan yan, handa na siyang magtiis. Kaya kapag minahal mo ang Diyos, hindi nangangahulugang wala kang problema. Hindi. Pag minahal mo ang Diyos, bigyan mo siya ng panahon, handa mo sarili mo magtiis. Subalit, magtiwala ka dahil pupuspusin ka niya ng kagalakan sa iyong puso. Magtiwala ka na walang imposible sa Diyos. Amen.